Kapag merong staycation sa hotel o kaya naman sa mga resort, ganito na yung nagiging routine ko, at least 1 hour bago yung check-out time. So, eto nga pala yung paraan para maiwasang may maiwanan ng mga gamit sa loob ng hotel. Kakatapos lang talaga namin mag-swimming, talagang sinulit namin yung stay dito. Kaya naman ay ang anak ko, yung panganay, andyan, tulog na tulog sa higaan. And then yung bunso naman namin na si baby ko, si Pinggoy, talaga yung pinagbabantay ko kapag meron akong inaasikaso dito. Alam mo, sa totoo lang, kapag may mga ganitong overnight stay, kahit saan pa yan, madalas talaga, kung ako lang marami talaga akong dinadala kasi feeling ko lahat kailangan ko. Ano pa ngayon na 4 na kami sa pamilya, may mga anak na ako. Syempre, mas maraming kailangan bitbitin, and at the same time, gusto ko lahat ng kakailanganin namin as much as possible. Meron ako. Ang challenging pa dito, lalo na kung wala kang sasakyan, tapos magko-commute ka lang, mas maigi talaga na naka-luggage ka para hindi mo na kailangan mahirapang magbitbit pa ng malalaking bag. At least kung naka-luggage or maleta ka, hihila-hilain mo na lang. So, eto nga pala yung maleta ko since 2018 pa yata yan. Tapos ewan ko, yung thinking ko dati kapag nakamaleta ay mag-iibang bansa yan, magta-travel sa ibang bansa. Pero ngayon kasi na-realize ko na yung pagkakaroon ng maleta, must have na siya, lalo na sa tulad kung may mga anak na, dahil syempre kapag aalis kung saan man yan, overnight stay, madalas talaga maraming kailangan bitbitin. Mas convenient na kasi, hila-hilain mo na lang talaga. Etong maleta na to, binili ko to nung dalaga pa ako kasi kailangan ko mag-travel sa Thailand para sa birthday ko. Tapos nadala ko rin yan sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Then kapag may kakilala ako na kailangan ng maleta, hinihiram nila sa akin. Etong bag na brown, ayan, madali lang din siyang isabit dito sa maleta ko. Matagal na rin sa akin yan, siguro mga more than 6 years na rin sa akin. In fairness, matibay siya. Gamit na gamit ko yan, and second hand ko yan nabili. Ang sabi, nabili daw yan sa Japan. 1.5 ko lang yan nabili. And in fairness, matibay siya kasi tumagal ba naman ng more than 6 years. Nga pala, may mga nagtatanong dito sa pinag-stayan namin. IB Styles Hotel sa Araneta lang ito. And yung rate na nakuha ito ni Ate Ken, yung ate ni Pinggoy, nasa 2,800 a night. Then itong naibook na stay namin dito, may breakfast included. Tapos sa mga kids, libre na siya. So, napakabongga nung breakfast buffet dito. Kung hindi nyo pa napapanood, may mga previous vlog ako dito. So, anyway, ayan, at malinis at maayos na nga. Ayun lang muna for today's video.